Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So nandito na po tayo ngayon sa ating studio. Kararating lang po natin galing Taiwan. So from the airport, ito pagkadating, walang pahipahinga, diretso upload agad kasi kahapon po, buong araw, hindi po ako nakapag-upload. Unang-una, busy na rin last day sa Taiwan. At pangalawa, napakahina po ng signal. Ako, bago ka makapag-load, abutin ka ng siyam-siyam eh. So, ito, bago ako magpahinga, wala pa po tulog. Pero okay lang. Gusto ko lang i-share sa inyo, etong si Congressman Romeo Acop. Kasi mga kababayan, diba, siya po ay sumakabilang buhay na. Etong si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop ay namatay po nung Sabado. At ang report po ng Rizal Provincial Office, Police Office, si Acop ay na-discovering walang malay, nakahiga po dun sa kanyang nakahiga po dun sa sahig ng kanyang kwarto at around 10-12 ng gabi. At nakita po siya ng kanyang pinakabunsong anak, si Dr. Carla Marie Acop, at yung kanyang security aide na si Pat Frank Luis Pastrana. At yun nga po, dinala po si Congressman Acop sa emergency. Kaya lang po, siya po ay na-pronounce pong dead at about 10:56 p.m. despite efforts to revive him. So, ito lang yung basahin ko lang yung background ni Romeo Acop kasi magaling po ito mga kababayan eh. Isa po ito sa miyembro ng Quadcom na talagang nag-iimbestiga ng mga katiwalian na ginawa ni Sara Duterte. Yun po, isa po yun. At siya rin po ang nagbulgar kay Mary Grace Piatos. So napakagaling na ito ni Romeo Acop at napakabait mga kababayan. Minsan nakakasama namin ito. At hindi, sa isang event, nakita namin siya at pagdaan niya, nagpa-picture kami sa kanya. Napakabait po, approachable itong si Congressman Acop. Bagamat siya ay general. Diba? Pag mga pulis, matikas yan. So, napakabait na tao. Ito, siya nga po ay isa sa mga may hawak po ng key role dyan po sa hearings ng House Committee on Good Government and Public Accountability. At ang kanyang unang questioning, line of questioning, drew attention to allegedly fictitious names appearing on acknowledgement receipts submitted for confidential expenses by the offices of the Vice President Sara Duterte. So siya po yung actually siya po yung yung nagbulgar ng Mary Grace Piatos. Siya po yung nagsimula nun. Ito nga po, itong acknowledgement receipts, hindi po official receipts, acknowledgement receipts lang. Ayun po yung mga dokumento na sinubmit dyan po sa Commission on Audit para ipakita na yung mga proyekto ay natanggap po o nagawa para po sa mga intended beneficiaries at kasama na rin po yung binaya dun sa mga confidential informants. So, dun sa hearing, sabi ni Acop na merong pumirma ron ang pangalan Mary Grace Piatos. Yung Mary Grace Piatos, alam naman natin na yun po isang restaurant. Tapos, isang potato chip brand. So, chichiria. So, kaduda-duda yung pangalan na yun at imposibleng may taong ganun ng pangalan. Pero sabi ni Bato de la Rosa, meron daw ganun sa Davao eh. Ewan ko dito kay Bato de la Rosa, mapagtanggol lang si Sara Duterte kahit mag-invento na lang ng kung ano-ano. So, hindi ko nababasahin to mga kababayan. Hindi ko nababasahin to. So ito si Congressman Acop ay sumakabilang buhay. Alam nyo ba mga kababayan, sobrang sama ng mga DDS. Alam nyo kung bakit? Tuwan-tuwa sila nang namatay etong si Congressman Acop. Tuwan-tuwa sila. Grabe mga kababayan, parang ano ba yan? Wala na ba tayong puso? Sumakabilang buhay yung tao. Tapos ano pa yung tuwan-tuwa sila mga kababayan at hindi yung medyo konting patama, pero hindi talagang bulgaran na pinapakita nila na nagalit sila.
dito kay Akop kasi nga ito yung nagbulgar kay Mary Grace Piatos, kay Kokoy Villamin, yung mga pangalan sa acknowledgement receipts ni Sara Duterte dun sa mga tumanggap ng confidential fund. So galit na galit talaga sila kay Romeo Akop at dun sa Quadcom. Meron nga akong nabasa sabi nila, sana sumunod na si Benny Abante kay Akop. Pero inyo ganun sila mag-curse. Ibang klase itong mga DDS nito, wala talaga mga puso. Ang mga walang, ewan ko, parang hindi sila mamamatay. Magsalita sila parang hindi sila mamamatay. Grabe mga kababayan. Ito, pakinggan nyo to. Ito isa sa sa mga DDS na talagang tuwan-tuwa dito sa pagkawala ni Congressman Romeo Acop. Ito mga kababayan, si Dada. Si Dada mga kababayan. Tingnan nyo, sabi dito, saklap nang namatay ka na tapos pinagtatawanan ka pa. RIP daw. Plastic Plastic ang putik May paganyan-ganyan ka pa pero kunwari ka pa, tuwan-tuwa ka naman na itong si Romeo Acop ay nawala sa landas ni Sara Duterte. Kasi isa to sa matindi mga kababayan na talagang gustong palabasin ang katotohanan. Pero pakinggan nyo si Dada. Ayun nga mga bossing, breaking news dahil namatay na si Acop. Si Acop yung isa sa mga nanggigipit sa mga vloggers, nanggigipit sa mga Duterte. Siya din ang Tignan nyo. Si Acop daw ang nanggigipit sa mga vloggers, nanggigipit sa mga Duterte. Pero may mga pananaw ng mga DDS, nanggigipit daw si Acop. Anong panggigipit doon? Pinapasagot lang si Sara Duterte doon sa tanong, sino si Mary Grace Piatos? Ipaliwanag mo yung confidential funds. Tapos nanggigipit? Panggigipit daw yon. Pati yung mga vloggers daw ginigipit kasi di ba, binanatan, pinaiyak ni Abante kasi yung mga DDS keyboard warriors, yung mga babae na ang tatapang doon sa social media nila. Pero pagdating doon sa hearings ng Quadcom, iyakan ng iyakan. So, ginigipit daw. Panggigipit ba yun na inaalam lang ang katotohanan sino si Mary Grace Piatos at saan napunta yung confidential funds na tinanggap nito ni Piatos, ng mga chichirya. Pero iba mga chichirya yung tumanggap ng confidential fund ni Sara Duterte. Ano doon ang panggigipit? Dada? Hindi panggigipit yun. Sa inyo panggigipit kasi pag nawala si Sara, wala na kayo, gipit na kayo. Kayo ang magigipit. Pag nawala si Sara, kaya gigil na gigil kayo doon sa mga bumabanat kay Sara Duterte. Tuloy natin. Simuno ng Mary Grace Piatos na yan. Sila ang nagpasimuno ng mga hearing, ng mga kabalbalan dyan sa Kongreso. Ngayon, pag tinignan niyo yung comment section ng kanyang pagpanaw, ang daming laughing emojis, ang daming mga negative comment. Maraming nagsasabi na dapat makisimpatya kapag may namamatayan. Pero kapag ganito kasi dito mo makikita na talagang wala nang tiwala ang taong bayan sa mga congressman, sa mga senador, sa Malacanang. Kasi ultimong bad fortunes ng administrasyon at bad fortunes nitong mga pamilya ng namamatayan, pinagtatawanan ng tao na parang sinasabi nila, gaba, karma, buti nga, di ba? So ito ay magsilbing aral sa lahat ng mga politiko natin na kung gusto nyo mag-iwan ng magandang legacy, yung kahit wala na kayo, sineselebrate pa rin kayo ng tao, gayahin ninyong mga Duterte, huwag kayong gumawa ng masama, para lang sa bayan ang gawin ninyo, huwag kayong mamulitika, i-prioritize ninyo yung pangailangan ng mga Pilipino, para kahit wala. Ayos ka mangaral, boss, Parang totoo yung pangangaral mo, Niloloko mo, sarili mo? Magsalita ka para maka-Pilipino ka, hindi ka maka-Pilipino, maka-Duterte ka. Kung mangaral, kala mo sobrang galing Maka-Pilipino raw siya. Walang iya. Kilala kita nung sisimula ka pa lang kay Isko. Ngayon, nandiyan na kayo kay Duterte. Nandiyan kayo kay Kibuloy. Ganyan kayo magsalita. Alam naman namin kung ano pakinabang nyo dyan. Kaya kung magdalakda kayo, Pilipino, may sinasabi kang Pilipino. Kalokohan yan, Dada. Sana kayo, isa-celebrate pa rin kayo ng mga Pilipino. Baka magkaroon pa ng National Day ng kapanganakan ninyo. At siguradong marami magsisiiyakan sa pagkawala ninyo. Pero yung mga nasa gobyerno ngayon na
mapang-abuso, ito ang mangyayari sa inyo. Pagtatawanan kayo kapag nawala kayo. Matutuwa ang taong bayan kapag nawala kayo. Taga lang, wag mong gamitin yung taong bayan. Ang natutuwa lang mga DDS, kayo lang mga DDS, mga Duterte supporter ang natutuwa sa pagkawala ni Congressman Acop. Huwag mong sasabihin taong bayan, kaloko. Taong bayan. Anong taong bayan pinagsasabi mo? Mga DDLs lang ang natutuwa dahil sa pagkawala ni Congressman Acop. Huwag mong gamitin yung term na taong bayan kasi hindi taong bayan ang natutuwa. Kayo lang mga konting mga DDS ang natutuwa. Again, rest in peace and condolence sa family. Pero May pa ganun. May pa rest in peace ka pat condolence to the family. Pero pinagsasabi mo, tuwan-tuwa ka. Halatang-halata sa'yo, tuwan-tuwa ka. Kunwari ka pa, palusot ka pa. Tuwan-tuwa ka na nawala si Acop dahil nga kinakalaban si Sara Duterte nyo. ayan, hati. Actually, hindi nga hati. Majority ng mga nakikita natin sa social media, tuwan-tuwa dito sa nangyari na ito. Ganun talaga. Yan ang legacy na iniwan ninyo. Kaya kayong mga congressman, mga senador, lagi nating sinasabi, yung mga pera na nakuha ninyo, yung mga pera na meron kayo na acquire ninyo sa tagal ng pananatili ninyo sa mundo, pansamantala lang yan. Hindi nyo kayang dalhin sa kabilang buhay yan. Nakikita mo, napakayaman na itong mamang ito. Retired general pa ito. Pero hindi pa rin nadugtungan. Kahit gano'n siya kayaman, kahit gano'n siya kagaling, kahit gano'n siya katalino, kahit gano'n siya kasikat, hindi nadugtungan yung kanyang buhay. Yun nga, malas. Okay, so yan, meron pa isa, mga kababayan, marami to. Marami tong pinagsasabi na itong kulangot na to. Ito pa. Oh. Ito. Napaka-epektibo ng wish ni Cara David. Kasi ang wish niya, sana daw, lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas ay mamatay na, maubos na. Oo, matagal-tagal pa to, marami-rami pa yan. Oo, pero at least may tatlo nang nauna. Malay mo, masobrahan sa kakaparty, masobrahan sa kakainom, kakakain ng crispy pata, masobrahan sa kakasinghot. Yung ibang mga kawatan dyan, sumunod na sila agad, di ba? Good job! Oh, dasal-dasal. Ayan mga kababayan. So, kasi di ba nag-wish si Cara David na sana lahat ng korap mamatay na. O, sinasabi nila nang namatay si Enrile, kumbaga siya yung nagsimula nung mga namatay na korap. Tapos namatay din si Cabral. At ngayon si Acop. So, pangatlo na raw si Acop sa mga natupad doon sa hiling ni Cara David. Napakabisa ng dasal talaga. Sabi ni Dada. Di ba? Tingnan ninyo. Yung mga sumakabilang buhay, hindi nila nirespeto, wala na lang respeto. At hindi naman nila napapatunayan pa na talagang itong mga to ay mga korap. Ito si Cabral, pwede kasi ang dami ebidensya. Pero paano mo masasabing korap si Enrile at si Acop? May mga resibo ba? Maglabas kayo ng resibo. Para talagang sure ball. Hindi yung puro dakdak lang, puro dada. So, ganun Grabe grabe yung mga kababayan sinasabi nila. Meron pa, ito pa. Meron pa mga kababayan. Pangatlo na to pangatlong video ni Dada tungkol kay Romeo Acop. Talagang ginawang content Talagang pinagkapirahan mo si Congressman Acop Yan sa iyong Facebook Reels Ito, meron naman siya sinasabi kay Acop pa rin. Sabi ni Boji D, malaking kawalan daw ang pagpanaw ni Acop. Kung ganun, mukhang nalulungkot ka, sundan mo na. Di ba? Wala namang masama ron. Para at least mabuwas-buwasan yung mga salot sa lipunan. Lahat ng mga nalulungkot, pwede na kayo sumunod. Lalong-lalo na yung mga korap. Yung mga matitino, wag. Matagal pa kayo dapat na mamalagi sa mundo. Pero yung mga kawatan, mga buwisit, salot, pwede na kayo sumunod. Ayan mga kababayan. So sinabihan pa niya na salot sa lipunan. So ganyan mga kababayan, ganyan katindi ang galit ng mga didilis dito kay Acop at sa mga sa mga miyembro ng Quadcom. Ito mga kababayan bilang pagtatapos, pakita ko sa inyo. Ito po yung statement ni Congressman Abante. At
Itong kanyang sinabi ay pinag-aatake po ng mga netizens. Actually, hindi netizens, mga didilis ang umaatake. Grabe mga kababayan. Ito. Ano ba sabi ni Kong Abante tukol kay Romeo Acop? Sabi niya, I am deeply saddened by the passing of Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Representative Acop was not only a colleague, but a principal partner in our work at the Quad Committee. In our pursuit of truth and accountability, ayan po yung gustong ginagawa nila sa Quadcom Pursuit of truth and accountability. Hindi po sila nanggigipit. Hindi po panggigipit yung ginagawa nila katulad ng sinasabi ng mga didilis. Ang ginagawa nila, pursuit of truth and accountability. Pero ang dating doon sa mga didilis, ginigipit sila kasi nga, ang natatarget ay etong si Mary Grace Piatos. Di ba? Yung kanilang idol. Kaya, ayan mga kababayan. Sabi, he consistently stood on the side of justice and never lost sight of the victims whose voices we were duty-bound to hear. In the most crucial moments of our hearings, he displayed courage, clarity, and moral conviction. Magaling to simple lang to magsalita pero pag nagsalita ito, talagang talagang matutumbo ka. Magugulat ka na lang paikot-ikutin ka hanggang doon sa dumating sa punto na mapapanganga ka na lang at magugulat ka. Mabubuko ka doon sa mga basta paikutin ka ni Acop Tapos biglang magsasalita ka. Pagkatapos mo magsalita, sa isipin mo, bakit sinabi ko yun? Ganon siya magtanong. Kaya magaling po ito Magaling po talaga, malaking kawalan po. Itong si Kong Acop dyan po sa Quadcom. He was firm when firmness was required and fair when fairness was needed. He was steadfast in his belief that public office is a trust that must always be exercised with integrity and respect for human rights. I will remember Representative Acop as someone who stood up for what is right, even when it was uncomfortable or costly. His commitment to the accountability and his concern for those who had suffered will remain an example to all of us who continue his work. As scripture reminds us, he hath showed thee, O man, what is good, and what that the Lord require of thee, but to justify and to love mercy and to walk humbly with thy God. Ayan, my deepest condolences go to his family, his loved ones, and his constituents. We honor his memory by continuing the fight for justice by remaining faithful to the principles he lived and served by. At eto, mga kababayan, ito yung mga comment na talagang sabi ko sa inyo galit na galit ang mga didilis. Ano raw? Ito. Halimbawa ito. Good riddance para sa isang kurap at magnanakaw sa pera ng taong bayan at nakinabang sa mga criminals na si Acop. Grabe, no? Grabe. Itong mga to parang hindi mamamatay ito Grabe, kinikilabutan ako. Patay na yung tao pero ganyan sila magsalita doon sa tao. Dapat tabuli ng mga perang ninakaw niya sa taong bayan. Nauna pa siya kay PRRD. No RIP from me. Diba? Ganyan po ang mga didilis. Ito pa. Ang gustong sumunod ay ang mga Remulla, lalo na yan si Crispin. Nangingitim na, buhay pa rin. Ang tibay mo, boying. Grabe magsalita, ano? Grabe magsalita itong mga DDS. Ito ba? Abante, I hope you will follow Acop soon. Tingnan mo, pinapanalangin nila na sana sumunod itong si Abante dito kay Acop. So ganyan sila katindi ang mga didilis. Strike 2 ni Miss Cara David. Next in line, please. Strike 2. Pero nung kanina nakita natin, 3 na di ba? Si Enrile daw, corrupt. Si Cabral, corrupt. Pangatlo si Acop, corrupt daw. Ayan po sabi ng mga didilis. Grabe. Alright, so, ayan mga kababayan, si Congressman Romeo Acop. Bilang truth seeker, tayo po yung mahanga dito kay Congressman Acop. Pero ang tingin ng didilis dito,
yung mga DDS po, ang tingin sa kanya, nanggigipit. Talaga magigipit si Sara Duterte dahil magaling talaga mag-imbestiga itong si Romeo Acop. So hindi nila matanggap, mga kababayan, hindi nila matanggap na ibulgar ni Romeo Acop lahat ng yan. Yung mga fictitious names na tumanggap ng pera, confidential funds galing kay Sara Duterte. Hindi nila matanggap yun eh. Kaya nga, eto, mga kababayan, galit na galit sila. Parang wala kayong kaluluwa, parang wala kayong mga puso. Ibang klase na lang kayong mga DDS. Wala na kayong ginagalang. Grabe. Grabe mga kababayan, ito mga ugali na mga ito. Well, anyway, yun lang po muna mga kababayan. Sa tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to, it's sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.